Napaatras ako dahil sa sobrang takot hanggang sa maramdaman ko ang malamig na bakal na pader sa likuran ko. Huwag kang maingay kung ayaw mong mamatay. Napatakip ako sa tenga ko nang makarinig ako ng boses mula sa utak ko. Nagsimula ring mag-flash ang larawan ng gabing iyon sa isip ko. Nanginginig ang buong katawan ko sa takot at tila linalamon ako ng nakaraan. Napaupo ako sa sahig at umiyak. Sumisikip na rin ang dibdib ko at tila mauubusan na ako ng hangin. "Help!" I whispered. Siniksik ko ang sarili ko sa corner ng elevator. Tuloy-tuloy sa pag-flash sa utak ko lahat ng nangyari nung gabing iyon. Mula sa nakakadiring paghalik niya hanggang sa mga paghawak niya. Umiikot na ang paningin ko at anumang oras ay mawawala na ako ng malay. Sobrang sakit ng dibdib ko at hirap na hirap akong huminga. Naisip kong kapain ang gamot ko pero sa kasamaang palad ay hindi ko pala iyon nadala dahil sinundo ako ni Travis. Shit, I'm done. Samantala, on third person point of view. "Sir, nagpatawag po ng meeting ang board members," sabi ng sekretarya ni Dravon sa kanya. "Tell them I'm busy." Walang emisyong sagot nito. "Sir, urgent meeting." "Just tell them to fuck off and stop meddling with my decisions." Inis na sigaw niya sa sekretarya. Takot na takot naman ang sekretarya dahil dito. Okay sir," sabi niya at lumabas na sa opisina nito. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang na bad mood ngayon. Mula nang sinabi ni Levi na "see you next month" ay nabubwisit na siya sa lahat ng bagay. At maging siya ay hindi alam kung bakit. Ilang sandali pa ay may kumatok at pumasok muli sa kanyang opisina. "Sir, one of our elevator malfunctioned," inform ng tauhan mula sa maintenance department. "What the fuck I'm supposed to do with that? Should I fucking fix it for you?" Sigaw niya sa lalaki. Hindi po. May natrap po kasing tao sa loob at nawala ng supply ng kuryente sa loob nun." Kinakabahang sagot niya. "So? Fix it! Damn it! And why the hell are you telling me this? You're wasting my time." Inis na sigaw niya. "Sorry sir. Yung babae kasi nasakay nun ay galing dito sa opisina niyo base sa CCTV. Kaya akala ko ay..." "Fuck, what?" Hindi makapaniwalang tanong niya. Iisa lang naman ang babae na nanggaling sa opisina niya, si Levi. "Galing siya rito sa opisina niyo." Ulit nito. "Damn!" Bulong ni Dravon at agad na tumayo at lumabas sa opisina. Sumunod naman ang tauhan na nagbalita sa kanya. "Where did it stop?" Tanong niya sa lalaki. "Sa second floor sir," sagot niya. Agad naman silang tumakbo at sumakay sa isa pang elevator. Hindi mapakali si Dravon habang iniisip na nasa loob nun si Levi. Sobrang galit at pag-aalala na hindi niya rin alam kung bakit niya nararamdaman. Naiisip niya na walang kuryente sa loob nun at madilim at ang umiiyak at natatakot na Levi lang ang pumapasok sa isip niya at gusto niyang patayin lahat ng tao. Pagkarating sa second floor ay nakita agad nila ang kumpulan ng mga maintenance sa pintuan ng elevator. What the fuck happened? Gulat naman na napatingin sa kanya ang lahat ng staff. Maging ang mga nurse na nakadistino sa second floor ay tila naintriga at nagtinginan sa gawi nila. "Sir, nawalan po ng supply ng kuryente ang elevator," sagot ng isang maintenance. "Then what the fuck are you doing? Tatayo lang kayo dyan?" Inis na sigaw nito. "Sir, pupersahin na po naming buksan," sabi ng isa. Agad naman nilang binuksan iyon ng sapilitan. Napasinghap ang lahat nang makita ang babae na nakahiga sa sahig. Walang malay. Tinulak ni Dravon ang lahat ng nakaharang sa daanan niya at agad na pumasok sa loob. Hinawakan niya si Levi at tinapik ang pisngi nito. "Lev, wake up!" Ika niya pero hindi ito gumising. "Fuck, shit!" Inis na sabi niya at agad na binuhat si Levi palabas sa elevator. "Fuck off!" Sigaw niya sa lahat ng taong nakaharang sa daan niya. Samantala, Levi, point of view. Napabalikwas ako nang magising ako sa hindi pamilyar na kwarto. Amoy na amoy ang pabango ng lalaki at napakalambot ng kama. "You're awake." Napatingin ako sa pinanggalingan ng boses at nakita si Dravon na pranting nakaupo sa sofa. "Nasaan ako?" Tanong ko sa kanya. "May office," sagot niya. Bigla kong naalala yung nangyari kanina. Napasabunot ako sa buhok ko sa sobrang inis. Bakit naman kasi masisira ang elevator at ako pa ang napiling maswerteng biktima? Tinignan ko ang relo ko. 7 PM na ng gabi. Ang tagal ko naman natulog. Sorry sa abala. Bakit nandito ako? Pwede naman siguro sa isang kwarto na lang sa baba.
Nahihiyang sabi ko at tumayo na sa kama niya. Hindi siya sumagot. Nanatili siyang nakatitig sa akin kaya nako-conscious naman ako sa mukha ko. Bakit? Naiilang na tanong ko. Tumayo siya at lumapit sa akin. Napalunok naman ako nang tuloy-tuloy siya sa paglalakad kaya't napaatras ako. Hanggang sa maramdaman ko ang isang malamig na pader sa likod ko. Sobrang lapit niya. Naaamoy ko na ang pabango niya. Napatingala ako sa kanya dahil mas matangkad siya sa akin pero wrong move dahil sobrang lapit na ng mukha namin. Halos maramdaman ko na ang labi niya. Konting-konti na lang talaga. Bakit ba? Kinakabahang tanong ko. Ang lakas ng tibok ng puso ko. Napatitig ako sa malalamig at walang emosyong asul na mata niya. Mas lalong nagwawala ang sistema ko dahil sa mga mata nitong nakakaakit. Parang ayaw ko nang tumingin sa iba. What are you doing to me? He whispered, enough to send shivers to my spine. Ano bang ginawa ko? Naguguluhang tanong ko. He didn't answer. He just kept staring at me. Bumaba ang tingin niya mula sa mata ko hanggang sa tumitig siya sa labi ko. Feeling ko ay sasabog na ang puso ko sa sobrang bilis ng tibok nito. I'll drive you home, sabi niya at agad na lumayo sa akin. Nakahinga ako ng maluwag pero medyo na-disappoint ako. Yun na yun? Joke. Ihahatid lang pala ako. Kailangan pa lumapit ng ganun? Pinaglalaruan ba niya feelings ko? Buisit. Uuwi ka na? Baka may gagawin ka pa. Uuwi na lang ako mag-isa, sabi ko at nagsimula ng magsuot ng sapatos. Hindi na siya sumagot at naglakad palabas ng kwarto. Sinundan ko siya at namangha dahil may private room pala ang office niya. Kinuha niya ang coat niya at iba pang gamit niya at naglakad palabas ng pinto. Wala naman akong nagawa kundi ang sumunod sa kanya. Napadaan ako sa elevator na sinakyan ko kanina. May nakalagay doon na under maintenance kaya't sa isang elevator kami sumakay. Tahimik lang siya at hindi man lang nagsasalita. Pagkababa namin sa ground floor, ay nagtitinginan ang lahat ng nurse sa amin. Ikaw ba naman? Kasama mo ang CEO. Sinong hindi titingin, di ba? Nahihiya rin ako ng konti kaya medyo lumayo ako kay Drevon at naglakad na tila hindi kami magkasama. Sinundan ko lang siya hanggang sa makarating kami sa parking lot. Papasok na sana kami nang marinig ang pagtawag ng isang pamilyar na boses. Lev! Sigaw niya. Napatingin naman kami ni Drevon sa pinanggalingan ng boses na iyon. Tiningnan ko lang siya ng walang emosyon. Siguro ang magandang dulot ni Drevon sa buhay ko ay ang magaya ko ang walang buhay niyang pagmumukha. Lev, can we talk? Tanong niya sa akin. Uuwi na ako. Sagot ko at tinalikuran siya pero hinawakan niya ang braso ko. Steph, pwede ba? Ayoko makipag-usap. Inis na sabi ko at marahas na hinatak ang braso ko pero hindi niya binitawan kaya't nasaktan lang ako. Ihahatid na kita. Sabi niya na tila nagsusumamo. Hindi na, sagot ko. Napatingin naman siya sa likod ko at tila nabigla kung sino ang kasama ko. Mr. Rockford, bati nito sa kanya. Hindi naman siya sinagot nito at pumasok sa loob ng sasakyan. Bakit kasama mo si Mr. Rockford? Ihahatid na kita. Sabi niya na tila naiinis na. Ayoko nga. Gigil na ako sa kanya. Hanggang ngayon ay naiinis pa rin ako sa kanya. I'm just doing my job, Lev. Why are you taking everything personally? Galit na sigaw niya sa akin. Your job is to save lives, Steph. Nakakalimutan mo na ba? Hindi siya nakapagsalita. Binawi ko sa kanya ang kamay ko at tumalikod. Sumakay ako sa kotse ni Drevon na hinihintay pala ako. Agad naman niyang pinaharurot ang sasakyan at iniwan si Stephen na nakatayo doon. Am I being too much? Nakakainis! Sigaw ko. Bakit ba naman kasi mas pinili pa niya yung buwisit na CEO na yun kaysa dun sa naghihingalong babae? Muntik nang mamatay yung babae kung hindi lang dumating si Travis. Naatim na yun? Ha? Kakabilib. Ikaw, isa ka pa. Hindi mo rin tinulungan yung babae. Bakit ba kayo ganyan? Wala lang bang buhay ng isang tao para sa inyo? Halos singalin ako pagkatapos ng litanya ko. Why are you taking personally? My ass. Ano, magpapanggap ako na hindi ako galit sa ginawa niya, ganun? Ayos lang siya. Ha? Nakakainis. Sigaw ko ulit. Stop shouting at my car. Bored na sabi niya. Anong stop shouting at your car? I'm not shouting at your car. I'm shouting at you. Ouch! Napahawak ako sa noo ko dahil nauntog ako sa bigla niyang pagpreno. Isang sigaw pa, kakalad ka rin kita pababa. Malamig na sabi niya. Napalunok naman ako dahil doon at pilit kinalma ang sarili ko.
Sabi ko nga, mahinang sabi ko. Pinaandar niya ng muli ang sasakyan at sumandal na lamang ako sa upuan. Hindi kasi ganun yung kilala kong Stephen. Ilang taon na kaming magkakilala. Hindi ko alam na ganun ang magiging judgment niya. Isn't hospitals are supposed to save lives? Malumanay na sabi ko. Imagine, mama mo yun tapos binaliwala lang ng ganun. Ang sakit-sakit, di ba? I've seen their frustration and desperation. Siguro ay hindi ako patutulugin ang konsensya ko kung pinabayaan ko yun. Daldal ko pa. Huminga ako ng malalim dahil parang nagmomonolog na lang ako rito. Naiinis rin ako sa sarili ko. Bakit mabilis kong napatawad si Drevon, samantalang si Stephen ay hindi ko mapatawad? Maybe kailangan pa ng mas mahabang panahon para mapatawad ko siya. Not now. Maybe. Ilang sandali pa ay tumigil na ang sasakyan niya sa tapat ng apartment ko. Napatingin ako sa labas at may nakitang babaeng nakaharap sa pinto at katok ng katok. Kunot noong akong bumaba sa sasakyan at gulat na gulat ako pagharap niya. Huy iha, ang renta ng apartment mo nasa na? 3 buwan ka nang hindi nakakabayad. Sigaw niya sa akin. Pasensya naman ang wala na naman. Peste naman oh. Aba, hindi na ata tama yan. Sigaw niya ulit. Shit, nakakahiya sa kapitbahay. Bigyan niyo pa po ako. Bigyan na naman ng panahon. Nako, ilang beses mo na sinabi yan. Mabuti pa ay ilako muna itong bahay mo at hindi ka pwedeng pumasok at kumuha ng gamit hanggat hindi ka nakakabayad. Nanlaki ang mata ko nang lagyan niya ng padlock ang pintuan ko. Manang, paano naman ako mabumuhay niyan? Saan mo ko patutulugin? Sigaw ko sa kanya. Abay, hindi ko na problema yun. Che! Sigaw niya at nagsimula ng maglakad paalis. Manang! Sigaw ko sa kanya at hinabol pa siya. Tigilan mo ko! Sigaw niya pabalik at nagmadali ng maglakad. Manang naman! Pinajak-pajak ko ang paa ko sa sobrang inis at napasalampak na lamang ako sa sahig. Paano na to? Buisit naman. Napatingin ako sa harap ko nang may isang pares ng sapatos ang tumigil sa harap ko. Tumingala ako at nakita si Drevon at nakalahad ang kamay niya sa harap ko para tulungan akong tumayo. Ba't andito ka pa? Nagtatakang tanong ko. Napasabunot naman ako sa buhok ko nang ma-realize na nakita niya lahat. Nakakahiya. Stand up, sabi niya, kaya agad ko namang inabot sa kanya ang kamay ko. Do you have any relatives? Atin na kita. Sabi pa niya. Napatingin ako sa kanya at umiling. Wala, sagot ko. Friends. Si Stephen lang, inaaway ko pa. Kunot noon naman siyang tumingin sa akin. So, what are you going to do? Tanong niya. Huminga ako ng malalim at tumingin sa kanya. Nagpout at nagpaawa effect pa ako. Sana effective. Kumunot naman ang noon niya at tila naiinis sa ginagawa ko. Patulog, sabi ko habang nakasimangot. What? Hell no! Inis na sigaw niya at nagsimula ng maglakad paalis. Sige na, ngayong gabi lang. Sabi ko at agad na hinawakan ang braso niya. No. Malamig na sagot niya. Bisit talaga. Napabitaw naman ako sa kanya at malungkot na yumuko. Paano na ako nito? Wala namang ibang makakatulong sa akin. Nasa isla ang pamilya ko at wala nang barko sa ganitong oras. Isa na lang naiisip ko na makakatulong sa akin. Ayos, fine. Di ba kilala mo si Travis? Napatigil naman siya sa paglalakad at muling humarap sa akin. So? Bored na sagot niya. Baka naman may number ka niya? Pahingi na lang ako. Tinitigan niya ako na parang inaanalisa kung seryoso ba ako. Why? Napairap na lang ako sa kanya. Daming tanong. Malamang sa kanya ako manghihingi ng tulong. Inis na sigaw ko. Wala. Sagot niya. Seriously? Ang daming tanong. Wala naman palang number. Ilang segundo pa siyang tumingin bago niya ako tinalikuran at sumakay siya sa kotse niya. Sino nga naman ba ako para patulugin niya sa bahay niya, di ba? CEO siya at empleyado lang ako. Nakapout lang ako habang pinapanood ang kanyang sasakyan. Bigla naman niyang binuksan ang bintana ng passenger seat kaya't sumilip ako doon. Hop in, he coldly said. Ngumiti naman ako at agad pumasok sa sasakyan niya. Hahatid mo ba ako sa bahay ni Travis? Masayang tanong ko pero hindi siya sumagot. Nanahimik na lang ako dahil baka bigla pa niya akong pababain. Ilang minuto pa ay huminto ang sasakyan niya sa tapat ng isang malaking mansyon. Napanganga naman ako sa laki nito at sumunod sa kanya pagbaba niya. Dito ba bahay ni Travis? Namamanghang tanong ko habang tinitignan ang kabuuan ng bahay. Hindi na siya sumagot at tuloy-tuloy lang sa pagpasok. Hala, dito ba talaga nakatira si
Can you please stop talking about Travis? Inis na sabi niya at humarap sa akin. This is my fucking house, so please shut the fuck up. Imbis na ma-offend ako sa sinabi niya, ay namangha pa ako dahil siya pala ang may-ari nito. Sinama mo ko sa bahay mo? Masayang tanong ko. Isn't it obvious? Tinikom ko na ang bibig ko dahil mukhang bad trip na talaga siya. Zan, ginabi ka ata. Napatingin naman kami sa pinanggalingan ng boses na iyon. Isa itong matandang lalaki at kamukha siya ni Dravon. Malamang ay papa niya ito. Yeah, maraming problema sa hospital. Sagot niya sa ama niya. Napadako naman ang tingin niya sa akin at napalipat-lipat sa amin ni Dravon ang mata niya na tila nagtatanong. Good evening po. I'm Levi Divine Sandria. Nurse po ko sa Rockford Hospital. Pagpapakilala ko. I'm Gregory Rockford. Just call me Tito Greg. But what are you doing here? Nakangiting sabi niya. Mukha naman siyang mabait. She needs a place to sleep. Si Dravon na ang sumagot sa tanong niya. Are you friends? Tanong ni Tito Greg. Hindi ako nakasagot. Are we even friends? Parang hindi naman. No? Feeling ko kumirot ang puso ko sa sinabi niya. We're not friends, right? Oh, you're in a relationship. Sabi ni Tito Greg kaya't agad akong napatingin sa kanya. Ay naku po, hindi po. Sagot ko sa kanya. Okay, whatever it is, please, feel at home. Sabi niya at tuluyan nang umalis sa harap namin. Si driver naman ay naglakad na din paalis kaya't agad akong sumunod sa kanya. Umakyat kami sa second floor at tumigil sa harap ng isang pinto. Nakita ko na medyo natigilan pa siya at parang nagdadalawang isip kung bubuksan ang pintuan. Hinawakan niya ang doorknob pero agad niya rin iyong binitiwan. Napatingin ako sa kanya. Ano bang meron sa kwarto na yan at parang hirap na hirap siyang buksan? Maybe something's bothering him. Nararamdaman ko naman na parang ayaw niya ipagamit ang kwarto. Di ko alam kung anong meron doon. Pilit akong ngumiti at tumingin sa kanya. Ang tagal naman. Sa sofa na lang ako matutulog sa may sala. Sabi ko sa kanya. Hindi siya nagsalita at huminga siya ng malalim. No, just use my room. Pigil niya sa akin. Hindi na. Aalis din naman ako agad bukas ng maaga. Sabi ko at umalis sa harap niya at bumaba. Hindi ko alam pero parang naiinis ako. Ano ba ang meron sa kwartong iyon at parang ayaw niyang buksan? Baka mahal mga gamit doon at ayaw ipagamit. Well, okay lang. Komportable naman siguro dito sa sofa. Agad akong sumalampak pagkarating ko sa sofa. Sobrang pagod na pagod ako. Bukas ng maaga ay uuwi na lang ako sa isla. Baka sakaling makamove on at makalimot sa mga stress ng buhay ko. Sana lang ay huwag naman akong bangungutin ngayon dahil kung sakali ay nakakahiyang magsisigaw ako rito. Nandito pa naman ako sa sala. Although wala namang tao rito. Pero naiinis pa rin talaga ako kaya hindi ako makatulog. Tumayo ako at napagpasyahan na lumabas muna ng mansyon. Ang lamig ng simoy ng hangin at ang ganda ng garden nila. May fountain pa sa gitna at may swing. Naglakad ako patungo sa swing at nagmumuni-muni lang. Levi? Napatingin ako sa nagsalita. Si Sight. Why are you here? Nagtatakang tanong niya at umupo sa katabi kong swing. Pinalayas lang naman ako sa apartment ko at dito ako napadpad. Sabi ko sa kanya at natawa naman siya. Lahat ata ng uri ng kamalasan ay nasa lumuha. Biro niya kaya natawa naman ako. Dito ka ba nakatira? Tanong ko sa kanya. Tumango siya at ngumiti. Ang buong subdivision ay pag-aari nila Dravon. Ang mga bahay na katabi nito ay bahay ng mga tauhan niya. Namamangha akong tumingin sa kanya. Sight, hindi ako makatulog. Kwentuhan mo naman ako? Sabi ko sa kanya. Anong klaseng kwento? Natatawang tanong niya. Anong klaseng mafia kayo? Ano trabaho mo at anong ginagawa niyo? Sunod-sunod na tanong ko. Naging seryoso ang tingin niya at tumingala sa langit. Our mafia is called Sifu's Mafia. Yan lang ang maaari kong sabihin tungkol sa mafia. Ang trabaho ay panatilihing ligtas at secure ang buong subdivision. Si Jack ang halos kanang kamay ni Dravon, kapatid ni Natalia. Napatingin ako kay Sight sa huling sinabi niya. Si Natalia ay yung asawa ni Spade, di ba? Tanong ko. Yap, sagot niya. Kwentuhan mo naman ako tungkol kay Natalia. Saad ko. Napatingin siya sa akin at tila nagtataka. Si Natalia ay isang reaper. Pagsisimula niya. Anong reaper? Tanong ko. Ang reaper ay parang assassin din. Pero ang trabaho niya ay patayin lahat ng nagtatangka sa buhay ng amo niya, si Spade. Asawa na niya ngayon. 6 years ago pa sila magkakilala. Pareha sila ng school na pinag-aralan. Pero dahil sa isang malagim na trahedya,
ay kailangan umalis ni Natalia sa Pilipinas. Naghiwalay sila ni Spade at tumira siya sa Canada kasama si Drevon. Magkasama sila ni Drevon, Natalia at Jack sa Canada sa loob ng 5 taon. Pagbalik nila sa Pilipinas ay halos dito na tumira si Natalia. Napangiti ako ng mapait sa narinig ko. Parang nasasaktan ako na iwan. Di ko talaga maintindihan ang puso kong to. Sobrang sakit nun. Yung tipong 5 taon kayong magkasama pero hindi talaga kayo para sa isa't isa. Komento ko. Napatingin siya sa akin at tumango. Marami ka na bang napatay na tao? Tanong ko sa kanya. Nabigla naman siya sa tanong ko at yumuko siya. Yes, he answered honestly. Napatingin ako sa kamay niya at hindi ko alam kung bakit bigla kong kinuha ang isang kamay niya at inilapit sa akin. I smiled bitterly as I stared at his sinful hands. Marahan kong hinaplos ang kanyang palad at sinusuri kung anong klaseng kamay meron ang mga taong katulad niya. I can't believe I'm holding a killer's hand. Bulong ko pero sapat upang marinig niya. Aren't you afraid of a killer like me? Tanong niya. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay niya at tinignan siya sa mata. Have you killed an innocent person? Pagbabalik ko ng tanong sa kanya. No, I smiled at him. Then, there's no reason to be afraid of you. Sagot ko. Napangitik naman siya at agad na nag-iwas ng tingin. Binitawan ko ang kamay niya at tumawak sa tali ng swing. Aalis ako bukas na maaga. Uuwi na ulit ako sa isla namin. Suspended ako 30 days eh. Pag-iiba ko sa usapan. What? Why the hell are you suspended? Nagtatakang tanong niya. Mahabang kwento? Sagot ko. Oh, I see. Saang isla naman yan? Alam mo bang may trauma ako sa mga isla na yan? Last time napunta ko sa isang isla ay para hanapin si Natalia. Muntik pa kaming patayin ng isang tribo. Hindi ko talaga makakalimutan yung mayabang na leader nila na yun. Pagkakatanda ko, Jill ang pangalan nun eh. Tapos may kapatid yun, si Aya. Naku, patay na patay sa akin. Kwento niya habang natatawa. Gulat ako na patingin sa kanya. Yung Aya ba na tinutukoy mo mga nasa 11 years old pa lang? Yung Jill ba, gwapo, matangkad, hindi kaputian? Tanong ko sa kanya. Kunot noo siyang tumingin sa akin at tumango. Damn, yun yung isla namin. Kababata ko si Jill. Doktor yun at ako naman yung nurse. Kaso nga lang, ako ay nakapag-aral dito sa Manila at siya ay hindi. Masayang kwento ko. Nagkatinginan kami at sabay na natawa. What the hell? Ang liit talaga ng mundo. Sabi niya habang tumatawa. You're right. Sagot ko naman. You should sleep now. Tumayo na siya at nilahad ang kamay sa akin. Sige, ikaw din. Sagot ko at inabot ang kamay niya at tumayo na din. Hinatid niya ako papasok ng bahay at dumiretso ako sa sofa. Di ka pa matutulog? Nagtatakang tanong niya. Matutulog na? Sagot ko. Di pumasok ka na sa kwarto mo. Sabi niya kaya natawa ako. Anong kwarto? Dito ako matutulog, ayos na ako rito. Sagot ko. Natawa naman ako sa reaksyon niya. Gulat na gulat lang. What? Alam mo bang ikaw lang ang babae sa mansyon na ito? Maraming tauhan ni Drevon ang labas-masok rito. Nag-aalalang sabi niya. Ngumiti lang ako sa kanya at umiling. Aalis naman ako na maaga bukas. Sabi ko sa kanya. Hays, okay, sige. Ihatid na lang kita bukas na maaga. Napangiti naman ako at napatango. Ang bait talaga nito. Thank you, good night. Matapos nun ay lumabas na siya ng mansyon. Ako naman ay nahiga na sa sofa at pumikit na.